Walang utang na loob na anak. Buntis at hindi kasal. Pinahiya mo ang pamilya Reyes. Hindi ako kailanman naging bahagi ng pamilya Reyes. 10 taon kayong hiwalay ni nanay. Kinuha ko ang apelyido ni nanay. Ako si Maria Santos. Uy, Jose, dahan-dahan lang. Buntis siya. Kung may mangyari, sisihin niya tayo. Walang utang na loob na anak. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong hiwalayan mo si nanay, sabi mo magbabayad ka ng sustento. Pero sa lahat ng mga taon na ito, wala ka ni isang sentimo na ibinigay. Ngayon, wala na siya. Kailangan ko ng 10,000 piso para sa libingan. Ibigay mo sa akin ang pera. At tapos na tayo. Maria, ang pagkamatay ng iyong ina ay walang kinalaman sa amin. At gusto mo kaming magbayad para sa libingan? Jose, si nanay ang nagtayo ng negosyo mo. Mula sa wala kasama ka. Saan ka kaya kung wala siya? At tingnan mo kung paano mo siya ginawa. Kasal ka lang kay Elena sa loob ng 10 taon, pero may 20 taong gulang kang anak na biological. Kayo dalawa, ang isa ay nangaliwa habang may asawa, at ang isa ay mang-aagaw ng asawa. Sa tingin mo ba talaga lahat ay tanga? Maria, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, tatay, 10,000 piso lang naman. Hindi na lang ako bibili ng bag. Ibigay na lang sa kanya at tapos na. Tigilan na ang pagpapahaba. Nakakabaliw na ito. Ang mga tan ay darating. Hindi pwedeng sirain niya ang mga bagay. Eto, kunin mo. Ngayon, umalis ka na. Narinig mo ako? Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Reyes. Okay lang sa akin. Maria, buntis ka? At namamalimos ka pa rin ng pera? Hindi ba ang tatay ng sanggol mo sumusuporta sa iyo? O baka, ang sanggol na nasa tiyan mo ay anak sa labas at hindi mo man lang alam kung sino ang ama? Sino ka? Mahal, hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Ngunit mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ni Mami sa mundong ito. Kung ganoon, magsimula na tayo. Ginoong Miguel Tan, Ginoong Paulo Mendoza, Ginoong Carlos Santos, May Malik, si Ginoong De La Cruz Sr. ay nagtatangkang mag-ayos ulit para sa inyo. Ginoong De La Cruz Sr. ay nag-aayos ulit para sa inyo. Ituloy natin ang pulong. Bahala na, ituloy ang operasyon. Huwag mo siyang pansinin. Ituloy ang pag-shoot. Ituloy ang pag-ikot. Ang panganay kong anak, CEO ng isang kumpanyang nakalista. Mahigit 100 milyon ang halaga. Elegante at marangal. Ang nanay ko ay sobrang ganda, kaakit-akit at mapang-akit. Ang pangalawang kong anak, isang PhD sa medisina. May napakagaling na kakayahang medikal, pino at magalang. Ang nanay ko ay isang kahanga-hangang magluto, maalaga at banal. Ang pangatlong kong anak, isang top celebrity, guwapo at makisig. Ang nanay ko ay magaling sa pamamahala ng bahay, tapat na tapat. Nagbibiro ka ba? Kung ganyan kagaling ang mga anak mo, bakit ka pa nandito nagpapakasal? So pinaglalaruan mo lang ako. So sinusubukan mo lang, maghanap ng stepdad para sa sarili mo. Ayoko ng babaeng may anak na. Sinasabi ko sa iyo, totoo. Bakit walang naniniwala sa akin? Itong bata, bakit kamukha niya ang 3 suwail kong anak noong mga bata pa sila? Itong bata, mukhang kamukha yung 3 suwail na anak noong mga bata pa sila. Lolo, ang galing ng pagkakataon. Tumakas din ba ang nakadate mo? Kaninong anak ka? Nasaan ang nanay mo? Daniel, bumalik ka rito ngayon din. Kamukha niya sila. Talagang kamukha. Yung 3 suwail na anak, hindi makakagawa ng batang ganito kakamukha, kahit sila pa mismo ang manganak. O may posibilidad ba na siya talaga ang tunay na anak ng isa sa mga batang Ginoo? Paano nangyari yon? Bakit hindi? Tony, Bilis! kunin mo ito at ipagawa ang pagsusuri ng pagkakamag-anak. Makikita ko para sa sarili ko kung sinong suwail na anak ang nag-iwan ng anak sa labas.
Anak ko. Anak ko. Paano na lahat ng tatlo ay tugma sa pagsusuri ng pagkakamag-anak? Tony, posible ba ito ayon sa siyensya? Ginoong De La Cruz Sr. Ang aming tatlong batang ginoo ay magkakamukhang kambal tatlo. Kaya ang resultang ito ay wasto ayon sa siyensya. Maaaring galing iyon sa gabing iyon 6 na taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa akin, kanino ba talaga ang anak na ito? Sa akin siya. 6 na taon na ang nakalilipas, dumalo ako sa isang piging at nalasing. Hindi pwede. Miguel, ang batang ito ay dapat sa akin. 6 na taon na ang nakalilipas, bago ako pumunta sa ibang bansa, dumalo ako sa isang party. At nalasing din. Kalokohan. Malinaw na sa akin siya. 6 na taon na ang nakalilipas. Nanalo ako ng Golden Melody Award at nagdiwang. At nalasing din ako. Medyo nagkataon. Pero hindi pwedeng ganun. Pareho ang oras at lugar, di ba? Bisperas ng Pasko. Dakilang otel ng Apex. Wala akong pakialam kung kaninong anak ito sa inyo. Anak pa rin siya ng dugo ng mga tan. Apo ko siya. Kailangan siyang ibalik sa pamilya. Tony, maglabas ng gantimpala. Ngayon, lockdown ang buong lungsod ng ilog. Dapat nating hanapin ang panganay kong apo. Kapag natagpuan ng bata, may paliwanag kayong bawat isa sa akin. Ang pinakamayamang pamilya, ang mga Tan, naglabas lang ng gantimpala. Hinahanap ang nawawala nilang 5 taong gulang na batang ginoo ng pamilyang Tan. Ayon sa ulat, kulot ang buhok ng bata. Daniel, kumakain ka na naman ng ice cream nang hindi ko alam. Maria, anong problema mo? Nagreklamo ang guest na may buhok sa ulam. Sinisira mo ba ang negosyo ko? Imposible. Maingat naman ako lagi. Hindi ako magkakamali ng ganyan. Nakita ko mismo ng aking mga mata. Bakit ko iimbento yon? Titingnan ko. Bini-bini. Sofia, ikaw na naman. Magkakilala kayo? Ang galing ng pagkakataon. Hindi ba ito ang kapatid kong babae sa ama na pinalaya sa bahay? Amo, si Sofia ay laging laban sa akin. Ginamit niya ang ganitong paraan para sirain ang ilan sa mga trabaho ko. Sinasadya niya akong sirain. Oh? Sinasabi mo ba ang akin itong buhok? Amo, ganito ba kayo humawak ng mga bagay para sa akin? Gusto mo bang manatiling bukas ang restaurant na ito? Binibining Garcia, pakiusap kumalma kayo. Maria, humingi ka ng tawad kay Binibining Garcia. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sino nagsabing gusto ko ng paghingi ng tawad? Gusto ko siyang paalisin dito. Sofia, wag mo nang ituloy. Maria, sibakin ka na. Amo, Lahat ng tao sa lungsod ng Ilog, alam na, si Binibining Garcia ay may magandang relasyon sa pinakamayamang pamilya, ang mga Tan, at na ang 3 batang ginoo ay sumasamba sa kanya. Nagpapatakbo ako ng maliit na negosyo. Hindi ko kayang saktan ng kanyang damdamin. Maria, sinabi ko sa iyo 6 na taon na ang nakalipas na umalis ka sa lungsod ng Ilog. Ikaw ang may kasalanan nito. Sofia, bakit determinado kang manggulo sa akin? Ayoko lang sa iyo. Ano ang magagawa mo? Amo, nakikita mo ba? Nilalayo niya akong saktan. Maria, pasensya na. Huwag mo itong gawing mahirap para sa akin. Maria, kung hindi ka aalis, malalaman din ni Ginoong De La Cruz Sr. maaga o huli. 12 taon na ang nakalipas. Ang nagligtas ng kanyang buhay ay ikaw? Hindi ako. Hinding-hindi ko hahayaan na sirain mo ang maganda kong buhay. Maria, bakit maaga kang lumabas? Anong ginagawa mo dito? Lumitaw na naman ang masamang Sofia. Nasibak ka na naman? Pasensya na, Daniel. Kailangan na naman ni nanay maghanap ng bagong trabaho. Okay lang, nanay. Eto, in-enroll na kita. Ang panayam ay sa makalawa. Ang pamilya Tan. Ang pamilya Tan na sobrang lapit kay Sofia. Papayag ba sila na magtrabaho ako doon? Ang batang iyon ay Miguel, Paulo, Carlo, anong ginagawa ninyo dito? Miguel, ano ang tinitingnan mo? Anong ginagawa mo dito? Narinig ko na may napakasikat na restaurant, kaya pumunta ako para tingnan. Akala ko kung maganda. Sa susunod, dadalhin ko kayo rito. Actually,
May nakatira dito malapit na nakakita ng bata na katugma sa paglalarawan ni Lolo. Pero narinig ko na ang nanay ng batang iyon, kakasimula lang umalis sa restaurant na ito. Mukhang huli na tayo. Daniel, paano ka nasugatan? Malamang nung nahulog ako kanina, aksidenteng nasugatan ko ito. Paano ka naging pabaya? Hindi ba sinabi ni nanay sa iyo? Iba ang katawan mo sa iba. Kapag nasugatan ka, mahirap pigilan ang pagdurugo. Pasensya na, nag-alala ako sa iyo, nanay. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi galit si nanay sa'yo. Natatakot lang akong mawala ka. Kasalanan ng lalaking iyon dahil pinamana kay Daniel itong nakakapagod na karamdaman sa pamumuo ng dugo. Kung malaman ko kung sino siya, babalatan ko siya ng buhay. Hindi kita iiwan, nanay. Lagi kitang kasama. Halika, pumunta tayo sa ospital. Nena, itigil mo muna ang kasalukuyang trabaho mo. Una, hanapin ang paligid ng restaurant kahit saan na maaaring naroroon ang bata. Kailangan nating mahanap agad ang bata. Binibining Santos. Ang sakit sa dugo ni Daniel ay congenital. Hindi ito gagaling sa maikling panahon. Sa pasulong, baka malaki pa ang gagastusin sa paggamot. Kailangan mong maging handa sa isip. Okay lang. Basta may pag-asa na gumaling, ayos lang. Peras? Kikita ako. Uy, ito ay bagong gamot. Sige, bayaran mo muna. Dapat sinabi ko sa accounting department na ayusin ang ahod ko ngayon. Ako na bayad. Daniel, saan mo nakuha ang pera? Nagkaroon ng maliit na palengke sa kindergarten. Ibinenta ko lahat ng mga laruan na binigay mo sa akin. Ibinenta mo pati ang paborito mo, si Kapitan Galaxy. Ibinenta ko ng 40 piso. Ang walang kwentang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Maghanap agad si nanay ng trabaho. Bibilhan kita ng marami-maraming laruan ni Kapitan Galaxy. Oo, kaya nanay, kailangan mong pumunta sa interview sa mga tan. May pakiramdam ako. Tiyak na magtatagumpay ka. Paano mo nalaman? Dahil nakilala ko na si Lola de la Cruz. Kung makita ka niya, nanay, tiyak na magugustuhan ka niya. Baka gawin ka pa niyang manugang. Anak, kahit astig si nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit na kumukuha kami ng katulong, ang pinto ng pamilya Tan ay hindi basta-basta napapasok. Susunod, mangyaring humakbang pasulong kung pasok kayo sa mga sumusunod na kailangan. Maria, huwag kang kabahan. Kwalipikado ka naman sigurong maging katulong. Minimum na edukasyon, lampas sa bachelor's degree. May problema ba kung walang degree ng bachelor? Nagbuntis ako kay Daniel noong sophomore year ko. Well, wala na ako sa simula pa lang. Dapat wala pang 25. Eh ako, 28 na? May experience sa pag-aalaga ng bata o early education. Binabati kita sa pagpasa sa unang round. Salamat. Para sa iba sa inyo, salamat sa pagdating. Tapos na ang interview ngayon. Maaari na kayong umalis. Well, tingnan ninyo kung sino ito. Dinadala ang kahihiyan sa pintuan ng mga tan. Kumusta, Binibining Garcia? Maria, mukhang hindi mo naiintindihan ng simpleng Ingles. Papaano mo ako nangahas na hamunin sa harapan ko? Nagsisikap lang akong kumita ng ikabubuhay. Wala akong oras para hamunin ka. May tao. Kalad ka rin ng babaeng ito palabas dito. Huwag siyang papasukin sa bahay ng mga tan. Binibining Garcia, ano ang ginagawa mo? Ang babaeng ito ay kilala bilang magnanakaw. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Aalis ako ng mag-isa. Tigil! Tigil. Anong nangyayari? Paulo, hindi mo alam na si Maria Santos ay isang babaeng walang hiya
na nagkaroon ng anak sa labas ng kasal at ang kanyang anak ay 5 na, kaya ang tulad niya ay hindi nababagay sa pamilya Tan. May anak ka ring 5 taong gulang? Uwa. Pero ang Daniel ko ay hindi bastardo. Lalaki ba o babae? Lalaki. Ano ang ginawa mo dati? Dati akong chef at nag-aral din ako ng tradisyonal na medisina ng China ng ilang sandali. Maria, pwedeng manatili ka. Miguel, tungkol sa mga kinakailangan sa pag-hire ng mga katulong sa pamilya Tan, wala siyang natutupad kahit isa. Kung gayon, hindi siya magiging katulong dahil kailangan namin ng isang nutritionist at si Binibining Santos ay marunong magluto, marunong ng Chinese medicine at nagkataon na mayroon siyang anak na lalaki na kasing edad ng Batang Ginoo na talagang isang biyaya. Binibining Santos, maligayang pagdating sa aming koponan. Magtatrabaho ako ng mabuti. Maria, huwag kang masyadong mayabang dahil hindi pa ako tapos sa iyo. Maria, ito ay in-order ng 3 Batang Ginoo para maging pribadong kusina mo. May sarili akong kusina. Oo, malaki ang sambahayan ng mga Tan. Kaya ang pang-araw-araw na pagkain ay inihahanda sa malaking kusina sa likod bahay. Ngunit dahil ikaw ang eksklusibong nutritionist ng Batang Ginoo, at bata pa siya, lahat ng sangkap at kagamitan, kailangang hiwalay sa mga matatanda. Kaya eksklusibo ako sa Batang Ginoo. Ang pag-hire ng mga bagong katulong sa pagkakataong ito ay para sa paghahanda sa pagdating ng Batang Ginoo. Sabi nila, lahat ng daan patungo sa Roma, ngunit ang iba ay ipinanganak sa Roma. At para sa Batang Ginoong ito ng pamilya Tan, masasabi mong minana niya ang isang trono, Aling Martha. Ang Batang Ginoong ito, anak siya ng sinong Batang Ginoo? Ako, hindi ako sigurado. Magandang araw, Ginoong Carlos Santos. Paano kita matutulungan, Ginoong Carlos Santos? Gusto kong bumili ng mga regalo para sa anak ko. At dahil may experience ka, samahan mo akong pumili. Kaya anak pala ito ni Ginoong Carlos Santos. Karaniwan, gusto ng mga lalaki ang sasakyang pangkonstruksyon, tulad ng excavator at truck ng bumbero. Ito. Balutin lahat. Sige. Sandali lang po. Ang mga bata sa edad ni Daniel, gusto rin ang maliliit na hayop, tulad nitong maliit na palaka. Ito, ibalot din ito. Siguradong maganda ang may pera. Pwedeng bumili ng ganyang kamahaling laruan ng walang pag-iisip. Gusto mo? Hindi. Hindi ko kayang bilhin ang mga laruan na ganito kamahal. $600 ay sapat na para sa mga bayarin sa ospital ni Daniel sa mahabang panahon. Pero magugustuhan ito ni Daniel. Tigilan mo ang pagtitig. Tumutulo na ang laway mo. Heto, kunin mo. Ha? Para sa anak mo. Isipin mo na lang na tip ito sa hirap ng trabaho mo. Maswerteng bata ang anak mo. Kasing edad siya ng anak ko. Ito ang biyaya niya. Salamat sa biyayang ito para kay Daniel. Kalimutan mo na. Masyadong magulo. Bibilhin ko ang tindahang ito. Mula ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Mag-imbak ng maraming bagong laruan. Mula ngayon, pwedeng pumunta ang anak ko at pumili ng kahit anong gusto niya. At ang anak niya rin. Basta't hindi siya makikipag-away sa anak ko. Pwede ring pumunta ang anak niya at pumili ng kahit anong gusto niya. Salamat, boss. Ang galing mo, boss. Si Ginoong Carlos Santos ay tila hindi mapagkakatiwalaan, pero magaling talaga siya sa mga bata. Kung si Daniel lang sana ay may tatay na katulad niya. Binibining Santos, busy ka ba? Ginoong Paulo Mendoza. Relax lang. Pumunta lang ako para humingi ng payo mo tungkol sa mga recipe ng pampalakas na pagkain para sa mga bata. Kapag bumalik ang anak ko, gusto kong matikman niya ang luto ko. Ana. Ang ama ng Batang Ginoo ay si Ginoong Paulo Mendoza pala.
Mga ugat ng herbal. Ito ay karaniwang ginagamit sa Chinese medicine para palakasin ang spleen at yan. Oo, ang batang ginoo ay kasing edad ng aking si Daniel. Pareho silang kailangan palakasin ang kanilang digestion. Ang plano ko ay magdagdag ng ilang banayad na sangkap na herbal sa pang-araw-araw na pagkain ng batang ginoo at magtayo ng magandang pundasyon para sa kanyang kalusugan. Binibining Santos, chef ka sa profesyon. Ano ang nagtulak sa iyo na mag-aral ng Chinese medicine? Sa totoo lang, para alagaan ang spleen at yan. Ang aking si Daniel ay mahina mula noong bata pa siya. Mahina ang kanyang immune system. Gumastos kami ng malaki sa mga medical bills. Ang matagal na sakit ay nagiging doktor. Ang matagal na sakit ay nagiging doktor. Magandang kasabihan iyan. Saan tayo magsisimula? Sa mga balikat o sa leeg? Hindi, Ginoong Paulo Mendoza, ikaw ay isang doktor. Mga recipe para sa kalusugan ng bata. Ang iyong mga kamay ay para sa mga scalpel. Hayaan mo akong humawak sa mga magaspang na bagay para palakasin ang digestion ng mga bata. Ang kutsilyo ay kutsilyo. Sa isang operating room. Ako ang doktor. Sa ngayon, tatay lang ako. Pero pagdating sa pagiging ama, baguhan ako. Talagang hihingi ako ng payo kay Binibining Santos. Sana hindi ka magsawa sa akin. Siyempre, hindi. Napakabait at mahinahon mo, Ginoong Paulo Mendoza. Masaya akong tumulong. Napakamapagmahal na ama. Sino ang hindi maiinggit? Kailan kaya ang aking si Daniel magkakaroon din ng mahinahong ama? Siya nga pala. Sabi mo ang iyong anak ay sakitin mula pagkabata. Ano ang kondisyon? Oh, ito ay isang congenital disease. Medyo mahirap. Dalhin mo siya sa akin minsan. Tingnan ko kung makakatulong ako. Talaga? Gusto mong makita si Daniel? Walang problema. Turuan mo lang ako ng mas maraming cooking tips. Salamat, Ginoong Paulo Mendoza. Sa ngalan ni Daniel. Ginoong Miguel Tan, ikaw, bakit hindi ka nag-ingay? Maria. Parang lumalapit ka kina Paolo at Carlo kamakailan. Hindi ba? Ginoong Miguel Tan, huwag po kayong magkamali. Hindi ako nagtatamad, ni wala akong ibang intensyon. Dahil lang may anak ako na kaedad ng batang Ginoo, kaya nila ako tinanong tungkol sa pagpapalaki ng bata. So sabihin mo sa akin, anong tips ang hiniling nila? Ha? Si Ginoong Carlos Santos ay bumili maraming regalo para sa batang Ginoo. Si Ginoong Paulo Mendoza ay natutong magluto ng medicinal food. Sabi niya gusto niyang magluto para sa batang Ginoo. Ano ang binili ni Carlo? Isulat lahat, huwag palampasin ang isa. Nena, pinadala ko na sa iyo ang impormasyon. Kunin mo sa akin ang bawat isa sa listahang iyan. Kung wala silang pareho, pumili ng mas mahal at mas maganda. Ginoong Miguel Tan, kayo ay... Nangungopya ng takdang aralin? Hindi mo pa ba nakita yon? Pero ito, talagang hindi ko matutunan. Kung kailangan ko pa magluto ng personal. Binibining Santos. Mawawalan ka ng trabaho. Tama po kayo, Ginoong Miguel Tan. Siguradong magsisikap pa ako. Wala akong pakialam kung ano ang sinabi ni na Paolo at Carlos sa iyo. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Iyon ay, ako ang batang Ginoo'y biological na ama. Ha? Mahilig ka talagang magsabi ng ha, dalawa na ang beses. Hindi. Sa tingin ko lang, napakagulo ng sambahayan ninyo. Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, talagang magkakasundo kayong tatlong magkakapatid. Sina Ginoong Paolo Mendoza at Ginoong Carlos Santos pareho itinuturing ang anak mo bilang kanila. Mag-ayos ka, Daniel. Ngayon ay pista ng taglamig, ang pamilya Tan ay may handaan, kaya uuwi ng gabi si nanay. Pumunta ka muna sa bahay ng punong guro at manood ng cartoons, okay? Ang anak mo? Pasensya na, Ginoong Miguel Tan. Dahil holiday, isama mo rin ang anak mo.
Hayaan mong makita ko kung ano ang itsura ng 5 taong gulang. Salamat po, Ginoong Miguel Tan. Ang bait ninyo. Nakakatuwa. May tumawag sa akin na mabuting tao. Nanay, Sino itong maliit na cute? maganda ba ako? Ngayong winter gala, nag-perform ako sa entablado. Ang galing mo. Ikaw ang pinakamagaling, Daniel. Ang cute ni Daniel. Ang cute ng batang ito. Daniel, kailangan nang umalis ni nanay. Kailangan mong maging mabuti. Huwag kang tatakbo. Alam mo, mayroon kang karamdaman sa pamumuo ng dugo. Hindi ka dapat masaktan. Kung dumugo ka, hindi ito titigil, okay? Alam ko, nanay. Karamdaman sa pamumuo ng dugo. Isang biyaya. Hoy bata, tingnan mo ang iyong dinaraanan. Tumakbo ka sa akin. Daniel, Nanay, mabuti naman ako. Tinulak niya ako. huwag kang matakot, Daniel. Dadaling ka ni nanay para gamutin. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Maria, nabangga ako ng anak mo at nadumihan ang damit ko. Hindi pa tayo tapos sa pangyayaring iyon. Sofia, para sa ginawa mo kay Daniel, siguradong babayaran mo iyon. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Paano siya nangahas makipag-usap ng ganoon kay Sofia? Eksakto. Si Sofia ay isang pinahahalagahang panauhin ng pamilya Tan. Isang simpleng katulong. Ay nangangahas magsalita ng kalokohan. Siya, isang babaeng nabuntis sa labas ng kasal na may isang pasaway na bata. Maria, may anak ka na walang kilalang ama. Ang 3 batang ginoo ng pamilya Tan ay naawa sa iyo at hinayaan kang magluto para sa batang ginoo. Hindi mo naman ipinapasa ang iyong pasaway na bata bilang batang ginoo. Hindi ba? Sofia, hindi ko papayagang insultuhin mo ang anak ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Sa lahat ng mga taon na ito, wala pang nakakita sa ama ng iyong anak. Kung hindi siya isang pasaway na bata, ano siya? Hindi siya. Sabihin mo sa akin, sino ang kanyang ama? Tingnan natin kung ano talaga siya, ilabas mo siya at ipakita sa amin. Mga batang ginoo, bumalik kayo. Aling Martha, dumating na ba ang anak ni Maria? Oo, nandito na siya. Ang batang iyon ay napakatalino at kaibig-ibig. Maria, ito ay isang piging ng pamilya Tan. Isang simpleng katulong na tulad mo ay nangangahas magdala ng isang bata na walang kilalang ama upang magpakatanga ka rito. Ang pagdala kay Daniel sa mansyon ay inaprubahan ni Ginoong Miguel Tan. Kaya sino ka para makialam? Dahil ako ang pinakamahalagang tao para sa 3 batang ginoo. Kahit sa sambahayang ito, ako ang naguutos. Kunin ang batang ito at itapon sa isang lugar na hindi makikita. Huwag siyang hayaang mangistorbo kay Ginoong de la Cruz Sr. o sa 3 batang ginoo. Nanay, Pakawalan mo ako. Saan ninyo dadalhin si Daniel? nanay! Pakawalan mo ako! Daniel. Huwag saktan si Daniel. Nanay, natatakot si Daniel. Daniel, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Huwag ka nang magsalita. Maria, pinahintulutan ko lang ang anak mo na magpahinga ng maayos doon. Bakit nagmamadali? May karamdaman sa pamumuo ng dugo si Daniel. Nasugatan siya. Kung hindi gagamutin, mauubos ang dugo niya. Sofia, Walang masamang mangyayari, di ba? Huwag kang maniwala sa kanya. Anong karamdaman? Sa pamumuo ng dugo, wala ganyang katawa-tawang sakit. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Sofia, patayin mo ako, pahirapan mo ako, gawin mo sa akin ang gusto mo. 5 taong gulang pa lang si Daniel. Papatayin mo siya. Gusto mo ba ang mga susi? Siya.
Daniel ay napakalamig. Akala mo ang galing-galing mo? Ano? Para sa anak mo. Hindi mo man lang gagawin itong maliit na bagay? Sobrang sakit kay Daniel. Nanay, iligtas si Daniel. Daniel, ililigtas ka ni nanay. Bumalik na ang tatlong batang Ginoo. Mga batang Ginoo, pakiusap, iligtas ninyo si Daniel. Nasugatan siya. Ikulong siya ni Sofia sa isang silid. Daniel! Daniel, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Paolo, tingnan mo ang bata. Maliit lang ang sugat. Pero bakit ang kanyang sintomas ay katulad ng sa akin? Ginoong Paulo Mendoza. Si Daniel ay may karamdaman sa pamumuo ng dugo. Siya rin ay may karamdaman sa pamumuo ng dugo. Ano ang problema? Ito ay isang espesyal na mabilis na gamot sa pagpigil ng dugo, partikular para sa mga karamdaman sa pamumuo ng dugo. Huwag mag-alala. Aling Martha, kunin ang medical kit. Babalutan ko ang bata. Sige. Anong nangyayari? Sofia, anong ginagawa mo? Wala akong ginawa, Carlo. Ang batang ito ay masyadong makulit. Naunahan niya akong mabunggo, tapos nahulog siya. Nakita kong hindi siya maganda ang pakiramdam, kaya gusto ko siyang magpahinga sa kwarto. Sofia, nagsisinungaling ka pa rin. Ikaw, Ang lakas ng loob mong saktan ako. Isang katulong ka lang. Anong karapatan mong saktan ako? Sinabi ko sa'yo, huwag mong itulak ang isang ina sa kanyang limitasyon. Dati, kahit anong gawin mong pag-atake sa akin, kaya kong palampasin. Pero sinaktan mo si Daniel, kaya hindi kita pakakawalan. Miguel, tingnan mo siya. Nasa bahay pa rin tayo ng mga tan. She dares to treat me like this sa harap mo. Alam mong nasa bahay ka ng mga tan. Sofia, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong bulihin ang isang miyembro ng pamilya Tan? Miguel, hindi totoo. Sila ang nagsimula. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede nating tingnan. Aling Martha, kunin ang surveillance footage. Ito ba ang tawag mo? Siya ang unang nanakit sa iyo. Ako, Carlo, hindi mo alam itong batang ito. Tama na. Lagi mong ginagamit ang aming pangalan para magyabang, at ngayon hindi mo man lang pinapatawad ang isang 5 taong gulang, isang taong napakasama ay hindi malugod sa pamilya Tan, kaya mangyaring umalis. Miguel, hindi mo ito magagawa sa akin. Lagi akong gusto ni Lolo. Kung malaman niya, magagalit siya sa iyo. Hindi mo kailangang gamitin si Lolo para pilitin kami, matanda na siya, hindi bobo, alam niya ang tama at mali. Kung hindi ka makalakad mag-isa, tatawag ako ng security. Ikaw, Daniel, mas mabuti ka na ba? Daniel, anong problema? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para sa kumpletong check-up. Mga Ginoo, si Ginoong De La Cruz Sr. ay bumalik. Lumabas ka. Anong pinag-aantala mo? Ginoong De La Cruz Sr. Sa edad ko, ang magbihis ng ganito ay nakakahiya. Ano ang alam mo? Ito ang tinatawag na fashion ng mga kabataan. Dapat kang matuto mula dito. Kapag bumalik ang apo ko, magbibihis ka ng ganito araw-araw upang makipaglaro sa kanya. Ano ang nangyari sa batang iyon? Paano siya nasaktan ng ganoon? Yung may hawak sa bata, parang isa sa ating mga katulong, binanggit sa akin ni Aling Martha,
ang bagong nutritionist. Walang makakapag-alaga sa bata sa bahay, kaya si Ginoong Miguel Tan ay nagbigay ng eksepsyon at pinayagan siyang dalhin ang bata sa trabaho. Pinayagan niya talaga ang isang babae na dalhin ang kanyang anak sa trabaho. Ano ba ang trabaho ng ama ng bata para mabuhay? Ang platelet count ng bata ay bumaba ng malaki mula noong nakaraan. Lumala ang kanyang kalagayan. May plano ba ng paggamot? Hindi ako eksperto, pero nagamit ko na lahat ng magagamit na gamot. Pero, ang aming ospital ay nagkaroon kamakailan ng isang napakahusay na Dr. Mendoza. Siya ay espesyalista sa hematology. Dapat kang pumunta sa kanya. Dr. Mendoza. Sa lahat ng pagkakataon, sa isang holiday, may ganito kalaking pangyayari sa sarili nating bahay. Kasalanan mo lahat ito. Sobra mo nang pinalalaki si Sofia, pinabayaan mo siyang magulo sa labas. Gayunman, siya ang aking tagapagligtas. 12 taon na ang nakalipas, tumaas ang presyon ng dugo ko. Kung hindi dumating ang batang babaeng iyon at tumawag ng ambulansya para sa akin, kayo tatlo ay magiging ulila. Iba yon. Kung gusto mong bayaran ng utang na buhay, maraming paraan. Hindi mo kailangang sambahin siya. Sa lahat ng mga taong ito, ginagamit niya ang pangalang Tan at nagdudulot ng maraming gulo sa labas. Akala mo ba gusto ko ito? Kayo tatlo ay mga matatanda na at wala sa inyo ang may asawa? Kung wala akong backup, balak ba ninyong maging binata magpakailanman at mamatay na mag-isa? Huwag mo akong isama sa kanila. Hindi ko balak manatiling single. Tama, may anak na ako. Paano ako mamamatay na mag-isa? Tungkol naman kaninong anak siya, hindi pa tiyak, di ba? Tama na, tama na. Puro ka salita. Sobrang invested ka sa anak ng iba. Ang aking unang apo na lalaki. Hindi pa nahahanap. Ang daming mga cute. Huwag niyong seryosohin, mga batang Ginoo. Sa totoo lang, Ginoong De La Cruz Sr. Tony, sa edad mo, ganyan ang suot mo. Hindi ka ba nahihiya? Ako, Ginoong Miguel Tan. Naapi ako, Ginoo. Kumusta gusto kong mag-book ng appointment sa espesyalista kay Dr. Mendoza? Pasensya, ang mga appointment ni Dr. Mendoza ay puno na ng 1 buwan. 1 buwan mula ngayon? Pwede bang mag-exception? Pwede ba akong isingit? Ang anak ko ay may malubhang sakit. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Ang mga taong pumupunta rito para sa appointment sa espesyalista kay Dr. Mendoza ay lahat may malubhang sakit. Nag-demand ka lang ng appointment? Sino ka ba sa tingin mo? Si Daniel ko talaga ay hindi makapaghintay. Magbobok ka ba o hindi? Kung hindi, huwag mo kaming sayangin ng oras. Naghihintay pa kami sa pila. Nanay, si Tito Paolo. Paulo Mendoza. Kaya talaga ito si Ginoong Miguel Tan. Daniel, ligtas tayo. Dadalhin ka ni nanay sa mga Tan para makita si Tito Miguel. Ang mga Tan? Sino itong mag-ina? Pwede ba silang pumasok ng basta-basta sa mga Tan para makita si Dr. Mendoza? Narinig ko, si Dr. Mendoza ay naghahanap ng kanyang anak na matagal nang nawala. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Dr. Mendoza. Kaninong anak, ang tawag sa sariling tatay ay Tito. Nandito na si Dr. Mendoza. Tito Miguel. Daniel, paano? Paano ka nandito? Nasaan ang nanay mo? Kilala pala ng batang ito si Dr. Mendoza? Tingnan, si Dr. Mendoza ay may hawak na bata. Kita mo, mas magkamukha pa sila ngayon. Dinala ako ni nanay dito para magparehistro. Hindi ko inakala na ang doktor na kailangan kong makita ay ikaw. Dr. Mendoza, kilala mo ba ang batang ito? Ginoong Miguel Tan. Si Binibining Santos ay kaibigan ko. Para sa medikal na paggamot ni Daniel, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin kahit kailan. Hindi na kailangang mag-schedule. Uwa. Daniel, buksan mo ang iyong bibig at sabihin, Binibining Santos, kung maaari akong magtanong, saan ang tatay ni Daniel? Tatay ni Daniel. Wala akong ibig sabihin, ito ay dahil lang. Isang congenital na karamdaman sa pamumuo ng dugo ay malamang na namamana. Gusto kong itanong kung ang tatay ni Daniel ay mayroon ding parehong kondisyon.
Walang tatay si Daniel. Tito Miguel, sabi ni nanay na ang tatay ni Daniel pumunta sa isang lugar na napakalayo at hindi nababalik. Pasensya na. Hindi ko alam na ang asawa mo ay... Ano? Ginoong Paulo Mendoza, nagkakamali kayo. Ang tatay ni Daniel at ako ay nagkaroon ng isang gabing pagsasama. Sa lahat ng mga taon na ito, kami lang dalawa, mag-ina. Isang gabi lang. Sinasabi mo bang 6 na taon na ang nakalipas? Maaaring siya ay... Paulo, tingnan mo ang dinala ko para sa iyo. Hindi ka ba talaga titigil, di ba? Tama na, Binibining Garcia. Si Daniel ang pasyente ko. Pakiusap, magpakita ka ng respeto. Alam kong galit ka tungkol sa pista ng taglamig. Gumawa ako ng sabaw ng manok para humingi ng tawad. Paanong nagawa mo yun? Nasaktan mo si Binibining Santos at si Daniel. Sila ang dapat mong hingan ng tawad. Anong karapatan niya? Baliw ka ba? Ano? Ito ay ospital. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Kung wala naman, huwag mo akong abalahin. Pakiusap, umalis ka. Paulo, Umalis ka. Ginoong Paulo Mendoza, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Daniel, kailangan ba siyang maospital? Hindi muna sa ngayon. Magrereseta ako ng malalakas na gamot. At batay sa kanyang medikal na kasaysayan, gagawa ako ng detalyadong plano. Ilang araw tatagal yun? Panahon ng trangkaso ngayon, at nasa rurok ito. Si Daniel ay may mahinang resistensya. Kailangan niyang manatiling mainit. Pinakamainam na magsuot ng mask kapag lalabas. Nanay, uwi na ba tayo? Sige, salamat, Ginoong Paulo Mendoza. Salamat, Tito Paulo. Ginoong De La Cruz Sr., nahanap ko na. Nasa amin na ang address ng batang gina. Talaga? Bilisan mo, dalhin mo ako roon. Gusto ko nang pumunta ngayon. Isama mo ang mahal kong apo pauwi. Carlo, pasensya na. Pakibuksan ang pinto, okay? Buong araw na akong nakatayo dito. Ang sakit ng mga binti ko. Sigurado ka bang nahanap ni Lolo ang bata? Carlo, alam kong ikaw ang pinakamalasakit sa akin. Sige, pupunta na ako. Carlo. Gusto kong makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga tan na hanapin ng husto. Ano ba iyon? Carlo, anong ginagawa mo rito? Siyempre, sumunod ako sa'yo. Sina Miguel at Paulo naghanap sa buong lungsod ng ilog, pero ang matandang Soro pa rin ang pinakamatalino. Lolo, ang iyong impormasyon, natural na pinakatumpak. Kailangan lang kitang bantayan. Tusok ang hayop. May tao ba? Kumusta? Sino ang hinahanap mo? Ang mga tao sa 204 na ay nag-check out kahapon. Nag-check out? Babae ba itong bata na may kasamang 5 taong gulang na bata? Tama? Oo. Nakaligtaan muli. Carlo, sa tingin ko ang babaeng iyon ay hindi rin maganda. Malamang sinadya niya iyon noon. Habol niya ang kayamanan ng pamilya Tan. Tumahimik ka. Hindi ka ganyan sa akin dati. Nagbago ang lahat nang dumating si Maria. Umuwi na tayo. Maria, ikaw pala. Ginoong De La Cruz, Ginoong Carlos Santos, anong ginagawa mo dito? Kaya, si Maria kaya ang hinahanap nila na hinahanap nila? Hindi pwedeng nagkataon lang iyon. Ang panganay kong apo. Nanay, nakita ko na itong lolo dati. Shh! Daniel, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Mababawasan ang sweldo ni nanay. Pero nakita ko talaga siya. Maria, nakatira ka ba sa 204? Hindi. Sa 201 ako nakatira. Ano? Liang Balinggi. Kita mo, sinabi ko sa'yo. Paano naman naging si Maria iyon? Tony, tara na. Magpadala ka pa ng ibang tao para magpatuloy sa paghahanap. Ginoong Carlos Santos. Pwede na ba tayong umuwi? Carlo, Kok, kok, kok. Manok ka ba? Ang kulit mo talaga.
Parang naaalala ko yung babaeng may kasamang bata. Sa tingin ko sa 201 siya nakatira. Maria, dahil na naman sa iyo ito. Hindi pa tayo tapos. Bakit kayo lahat nakatingin sa akin ng ganyan? Maupo po kayo, Ginoong Carlos Santos. Maupo po kayo, Tito Carlo. Kilala mo ba ang mga kapitbahay dito? Nakita mo na ba ang mga tao sa apartment 204 dati? Aalis ako ng maaga at uuwi ng gabi araw-araw. Bihira ko makita ang mga kapitbahay. Kalimutan na lang. Bata, halika rito. Eto. Para sa iyo. Wow, nanay. Tingnan mo, maliit na pala ka. Daniel, magpasalamat ka kay Tito Carlo. Ikaw, napasaway. Ang cute pala ng batang ito. Ginoong Carlos Santos, kailangan ko ng magluto. Bakit hindi ka na lang? Sige, nagda-diet ako. Hindi ako kumakain ng marami. Huwag kang gumawa ng sobra, okay? Ano ba ang ana yan? Nandito na ako. Hindi ba ako pwedeng kumain kasama mo? Oh, sige. Magsisimula na ako. May balat ka rin sa kamay mo. Wow, Tio Carlo, ang galing ng ugnayan natin. Sakto. Baka siya. Daniel, kailan ang birthday mo? Ika-14 ng Agosto. Mali ang timing. Mas matanda siya ng 2 buwan kaysa sa anak ko. Ha 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 ha. Bakit hindi kayo kumakain? Nagdesisyon na ako. Maria, magiging tatay ako ni Daniel. Ginoong Carlos Santos, medyo padalos-dalos iyan. Ano bang iniisip mo? Sinasabi ko lang na magkasundo kami ni Daniel. Kapag natagpuan ko na ang sarili kong anak, gagawin ko si Daniel na inaanak ko. Si Daniel ay talagang kaibig-ibig. Tiyak na magiging matalik na kaibigan ng anak ko. Malamig sa labas. Pumasok ka na sa loob. Paalam, Tito Carlo. Balik ka ulit para maglaro. Si Tito Carlo ay mabait din talaga. Tama, nanay? Oo, nagtataka ako kung ang tatay ni Daniel ay kasing bait ni Tito Carlo. Daniel, pasensya na. Kasalanan ni nanay ito. Aksidente akong natumba. At dahil doon, nauna kang ipanganak ng 2 buwan. Kaya ka ipinanganak na mahina. At lagi kang nagkakasakit mula noon. At inalis ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ama sa loob ng 5 taon. Wala kang kasalanan, nanay. Masaya na ako na ikaw ang aking nanay. Ikaw ang pinakamahusay na nanay sa mundo. Kahit 3 tatay ay hindi makakapantay sa iyo. Oo, mas pagbubutihin pa ni nanay ang pagtatrabaho para kumita, para gumaling ka kaagad. Bibilhan kita ng maraming laruan. Hindi ba nakita ni Carlo ang bata? Sige, naiintindihan ko. Nena, taasan mo ang sweldo ni Maria. May anak siyang may sakit, hindi madali para sa kanya. Ilang araw pa lang, at sina Paulo at Carlo ay nasa panig na ni Maria. Anong uri ng mahika mayroon ng babaeng iyon? Sa aking palagay, Sofia, hindi ka na bumabata. Kailangan mong masiguro ang iyong posisyon sa lalong madaling panahon. Huwag kang gaya ng dati na nagpapaasa sa 3 magkakapatid na tan o mauwi ka sa wala. Tama iyan, Sofia. Wala sina Paulo at Carlo. Si Ginoong Miguel Tan ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Tan. Dapat mong isipan ng paraan upang mahawakan ng mahigpit si Miguel. Ano ang magagawa ko? Lahat sila ay binibigyan ako. Wala kundi masamang ugali ngayon. Pinahiya nila ako sa harap ng aking mga kaibigan. Huwag kang magpakatanga. Kapag nagawa na, ang posisyon bilang ginang Miguel Tan ay magiging iyo maaga o huli. Ibig mong sabihin, so, nainom ba si Ginoong Miguel Tan ng sopas? Oo, nakita mo mismo.
Wala siyang naramdaman, di ba? Hindi, pero Binibining Garcia. Sigurado ba ito? Kapag nalaman ni Ginoong Miguel Tan, Takot sa ano? Kapag naging ako si Ginang Miguel Tan ng pamilya Tan? Sa tingin mo hindi kita mapoprotektahan? Umalis ka na. Sofia Garcia, ang tapang mo? Maria Santos, baliw ka ba? Sofia Garcia, naglagay ka ng buhok sa mga pinggan na ginawa ko dati, naalis ako sa trabaho. Ngayon, naglagay ka ng droga sa sopas na ginawa ko. Ano ang gusto mong isumbat sa akin? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito. Sige, subukan mo. Anong ginagawa mo? iluwa mo. Miguel, naglagay si Sofia ng kung ano sa sopas na ginawa ko para sa iyo. Dinrogs niya ito. Gusto kang saktan. At ako'y isumbat. Bilisan mo. Pasumuka mo ang sarili mo. Hindi ko ginawa. Miguel, baliw ang babaeng ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Maria, lumabas ka dito. Si Miguel ay akin. Miguel? Okay ka lang ba? Alam mo ba kung anong droga ang ibinigay niya sa akin? Hindi ka niya sinusubukang lasonin. Bobang babae. Ang pakiramdam na ito. Sino ka? Ang kanyang amoy. Ang amoy niya ay katulad ng babae 6 na taon na ang nakalipas. Nahanap kita. Teka, paano magkakaroon ng isang lalaki ng napakagandang mukha? Maria. Tulungan mo ako. Sige, tutulungan kita. Magpakalma ka lang, ha? Maria, ang kapal ng mukha mo. Ginoong Miguel Tan, gusto ko talaga ang mga gwapong lalaki, pero hindi ako gagawa ng bagay katulad ng pagsasamantala sa'yo. Sabi mo lang kailangan mo ang tulong ko, at yun ang ginagawa ko, hindi ba? Umalis ka dito. Sige, kukunin ko si Ginoong Paulo Mendoza para sa'yo. Siya ay isang mahusay na doktor, kaya siguradong may antidote siya para sa'yo. Bumalik ka. Nakakahiya na nga na nadrug ako. Kung sasabihin mo kay Paolo, lalo pang lalala. Magbabad ka na lang sa paliguan, at aalis na ako. Miguel, Kung malaman ng iba na itinapon mo ako sa bathtub, mamamatay ako sa hiya. Kaya dito ka lang. At hindi ka aalis kahit saan. sige. Hindi ako aalis. Maria, 6 na taon na ang nakalipas noong bisperas ng Pasko. Nasaan ka? Ano? Mahirap bang sabihin? Bisperas ng Pasko, 6 na taon na ang nakalipas. Noong namatay ang nanay ko, Pasensya na. Maria, Ginoong Paulo Mendoza, Ginoong Carlos Santos. Ayos ka lang? mabilis kayo dumating. Miguel, tao ka ba? Dinroga ka ni Sofia. Bakit mo hinila si Maria dito? Kahit sino pa ayos lang. Hindi si Maria. Ina na siya. Kung may nangyari sa inyo, ano ang mangyayari sa bata? Alam mo rin, ina na siya. Bakit ka nag-aalala sa kanya? Sige, mag-usap kayo. Aalis na ako. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako ang tagapagligtas.
ni Ginoong de la Cruz Sr. Maria, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Babayaran mo ito. Sino yan? Sofia. Ano ang gusto mo? Maria, tapos na ako sa'yo. Ngayon, aayusin natin lahat ng mga utang luma at bago. Huwag mong saktan si Daniel. Dahil hindi ka kusang aalis sa lungsod ng ilog, babaliin ko ang mga braso at binti mo at ni Daniel. Itatapon ko kayong dalawa. At sisiguruhin kong hindi na kayo makakabalik kahit gumapang. Pero sa pagkakataong ito, tignan natin kung alin sa tatlong kapatid na lalaki ng pamilya Tan ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Resulta ng test ni Daniel nandito na lahat. Dr. Mendoza, RH negative ka rin, di ba? Anong problema? Wala. Naisip ko lang na medyo magkakasabay. Pareho kayong may karamdaman sa pamumuo At siya ng ay dugo. RH negative din. Ano ang sinabi mo? Siya rin ang rare blood type. Oo, ang posibilidad. Hindi naman malayong sabihin na mag-ama sila. Ginoong Carlos Santos, nagkamali ako. Nagkamali? Ano ang nagkamali mo? Ang bilis mo naman. Mali ang nakuha kong room number. Ang taong hinahanap natin ay hindi nakatira sa 204, sa 201. Ano? So ibig sabihin si Daniel, Oh, nag-check ako ulit. Ang batang iyon ay premature. Kung hindi siya naagang ipinanganak, tutugma ang timeline. alam ko na hindi pwedeng ganoon lang kasabay. Siya ay may parehong balat na katulad ng sa akin. Ginoong Tan ay nag-imbestiga na. Noong bisperas ng Pasko, 6 na taon na ang nakalipas. Talagang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Binibining Santos. Ngunit noong gabing iyon, siya ay nagde-deliver ng takeout sa dakilang otel ng Apex. At sa ilang kadahilanan, hindi niya naabutan ang huling sandali ng kanyang ina. Hindi siya bumalik sa ospital hanggang kinaumagahan. Ang dakilang hotel ng Apex. Maria Santos. Siya iyon. Si Daniel ay anak ko. Masamang tao, bitawan mo ako. Sofia, bakit mo gusto mo kaming tuluyang sirain? Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Kailangan mo lang malaman na kahit ang mga Diyos mismo ay dumating ngayon, hindi ka nila maililigtas. Dahil mahal na mahal mo ang iyong anak. Simulan natin sa iyong anak. Gawin na. Baliin ang kamay niya. Wag. Wag. Tigil. Daniel, okay ka ba? Nasaktan ka ba? Maria, kamusta ka? Sinusubukan ko lang silang takutin. Wala akong ginawa. Carlo. Gayunpaman, nakatulong siya kay Lolo de la Cruz. Tama. Carlo, pakiusap. Dahil sa pabor na ginawa ko para kay Lolo de la Cruz, patawarin mo ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na uulitin. Umalis ka. Papayagan mo lang siyang umalis? Hindi ko papatawarin ang pamilya Reyes ng ganun kadali. Pero may mas mahalaga tayong dapat asikasuhin ngayon. Mas mahalagang bagay. Ako ang ama! Oo. Ito ang apo ko. Mahal, sa wakas natagpuan ka ni Lolo. Pero Lolo, may 3 kang anak na lalaki. Sino sa kanila ang tatay ni Daniel? Oo, Binibining Santos. Ang 3 kong Suwail na anak. Sino ang ama ni Daniel? Paano kung sabihin kung hindi ko rin alam? Noong gabing iyon, nakakuha ako ng mataas na lagnat dahil sa ulan. Wala na ako sa sarili ko at madilim ang kwarto, kaya hindi ko nakita ang mukha ng ama. Magpa-paternity test na lang kaya? Tapos na po, Binibining Santos. Ang 3 ay tumutugma sa DNA. Imposible iyan. Sigurado ako na iisa lang ang lalaki noong gabing iyon. Bueno, ibig kong sabihin,
Ang tatlong batang ginoo ay magkakamukhang kambal tatlo, kaya sa biolohikal, hindi sila maaaring makilala. Bueno. Talaga? Mga kambal tatlo na magkakaiba ang itsura. Bihira iyon, di ba? Tama na. Si Binibining Santos ay ina ni Daniel. Karapat dapat siyang ituring bilang manugang, Tony. Mula ngayon, si Binibining Santos ay mananatili sa mga tan. Oo, Binibining Santos, mahaba ang araw ninyo. Pakidalhin ang batang ginoo upang magpahinga. Pagkatapos, aalis na kami. hindi alintana ang katotohanan. Si Daniel ay apo pa rin ng pamilya Tan. Kung sino sa inyo ang pinakasalan ni Binibining Santos, kayo na ang mag-usap. Sigurado ako. Si Daniel ay dapat anak ko. Sigurado rin ako. Tiyak na ako ang ama ni Daniel. Sigurado ako. Ako ang nakipagtalik kay Maria noon. Multo ka ba? Mag-aaway ba ang tatlong batang ginoo? Nag-aaway na sila. Si Daniel ay talagang anak ng pamilya Tan. Kung gayon, ang lalaking iyon noon. Maria, paano ba hindi mo maalala ang kahit ano? Ginang Miguel Tan. Ito ay regalo mula kay Ginoong Miguel Tan. Ginang Paolo Mendoza. Ito ay regalo mula kay Ginoong Paolo Mendoza. Ginang Paulo Mendoza. Nakalimutan ko ang aking mga susi. Ang pintuan ng pamilya Tan ay may keypad lock. Tama. Di hindi ko na kailangan tumingin. Iniiwasan mo ako. Paano naman iyon, Ginoong Paulo Mendoza? Imahinasyon mo lang iyan. Huwag mo na akong tawaging Ginoong Paolo Mendoza. Ako ang ama ni Daniel. Paano mo natiyak na ikaw ang ama ni Daniel? Dahil wala na yan, mag-usap na lang tayo tungkol sa negosyo. May kaibigan ako na bihirang talento sa mga sakit sa dugo, isang nangungunang figura. Bumalik siya sa bansa ngayon, at hiniling na maging panauhing tagapagsalita ako. Gusto kong sumama ka sa akin para makilala siya, at pag-usapan ang plano ng paggamot ni Daniel. Napakaraming internasyonal na mga parangal medikal at ang teoretikal na nagtatag ng ilang disiplina medikal. Pinagaling niya ang maraming mahihirap na kaso sa mundo. Kahanga-hanga iyan. Tiyak na mapapagaling niya si Daniel, tama ba? Ite-text ko sa iyo ang address. Bukas pagkatapos ng aking talumpati. Magkikita tayo sa labas ng opisina ni Professor De La Vega. Okay. Hoy, ang ating Sofia ay ang tagapagligtas ng pamilya Tan. Ganyan mo ba tratuhin ang iyong tagapagligtas? Ay naku, anong sakuna? Sa isang salita mula sa pamilya Tan, pinutol nila ang aming pondo. Sofia, kailangan mong maghanap ng ibang paraan agad. Sa mga nakaraang taon, ang negosyo ng pamilya Reyes ay lubos na umasa sa pamilya Tan. Kung walang taga-suporta, talagang maiiwan tayo sa labas. Tama iyan. Sofia, kailangan mong mag-isip ng mabilis. Alam ko. Nakakainis naman. Bago malaman ng labas ng mundo na tumigil na ang mga Tan sa pagsuporta sa pamilya Reyes, kailangan kong gamitin ang lahat ng mga koneksyong naipon ko. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Si Professor De La Vega, na si Paulo, ang nagpakilala sa akin noong huli. Mukhang sikat siya. Kung irerekomenda niya ako, magiging secure ang aking trabaho. Ito na yata ang lugar. Maria, anong ginagawa mo dito? Masamang babae, ikaw na naman? Huwag mong sabihin na sinusubukan mo pa ring makita si Professor De La Vega para sa anak mo, di ba? Alam mo ba kung ilang matataas na tao ang nagmamakaawa na makita siya? Pero hindi mo yan deserve. Naku, anong pagkakataon? May hinanakit pa ako sa'yo mula noong nakaraan. Ngayon, sa ospital. At least, hindi na kita kailangang tawagan ng ambulansya. Nakikita mo ito? Ito ay galing kay Paulo, na personal na nag-endorso sa akin ng sulat ng rekomendasyon para kay Professor De La Vega. Sa pamamagitan nito, mag-aaral ako sa isang nangungunang medikal na paaralan para sa advanced study. Papayagan nito ang pamilya Reyes na magkaroon ng malayang kapangyarihan sa larangan ng medisina. Kailangan mo talagang mag-aral pa. Pero sa ngayon, dapat kang magmadali sa ikatlong palapag. Anong ikatlong palapag? Nasa ikatlong palapag ang psychiatry. Sa tingin ko, malubha ang sakit mo. Magparehistro ka.
O kaya ay mahuhuli ka na. Akala mo ba talaga na ang mga kapatid na Tan na nagpapakabayani para iligtas ang isang dalaga ay nangangahulugang gusto kanila? Naawa lang sila sa'yo. Ako ang laging pinapahalagahan nila sa kanilang mga palad. Daniel, nakikita mo yan. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, magkakaroon ka ng delusyon. Tara na. Alam ni Profesor De La Vega na darating ako. Sinabi na niya sa front desk na may VIP ngayon. Gusto mo siyang makita? Sa panaginip mo. Anong nangyayari? Profesor De La Vega, Paulo, narito na kayo sa wakas. Gumagawa ng gulo ang baliw na babaeng ito. Tuturuan ko sana siya ng leksyon. Pasensya na at na-late ako. Matagal ka nang naghihintay. Kakarating ko lang. May bantay aso lang na tumatahol dito. Sino ang tinatawag mong aso? Ospital ito. Pakiibaba ang mga boses nyo. Oh, Profesor De La Vega, pumunta ako para magtanong sa iyo. Binibining Santos, pumasok po kayo. Sinabi na sa akin ni Dr. Mendoza ang kalagayan ni Daniel. Ang dugong RA negatibo na may karamdaman sa pamumuo ng dugo ay talagang mahirap. Pero bata pa siya, kaya malaki ang tsansa ng paggaling. Gagawa ako ng pinakamahusay na plano ng paggamot para gamutin siya. Sige, umaasa ako sa iyo. Salamat, Doctor. Huwag mo akong pasalamatan. Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo si Tito Miguel. Sa mga nakaraang taon, salamat sa kanyang pagboluntaryo bilang case study para sa aking pananaliksik. Ang iyong plano ng paggamot ay itinayo sa kanyang resulta ng eksperimento. Siya ang tunay na bayani. Huwag mo akong bigyan ng lahat ng kredito. Sa simula, naghahanap lang ako ng gamot para sa sarili ko. Pero ngayong matutulungan ko si Daniel, masaya ako. May karamdaman ka rin sa pamumuo ng dugo. Pero ang kondisyong ito ay bihira at lubos na namamana. Kung ikaw, Binibining Santos, ay malusog, malamang na ang problema ay nasa panig ng ama. Iminumungkahi ko na magsama kayo para sa check-up sa susunod. Maaaring may mga bagong paraan. Kaya pala si Paulo ay kumbinsido na si Daniel ay kanyang anak. Nanay, ang sakit ko ba ay minana kay Tito Paulo? Tito Paulo, ikaw ba ang tatay ko? Profesor De La Vega, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng mag-isa. Tara, maglaro tayo sa labas, okay? Profesor, sinabi mo na ang sakit sa dugo ni Daniel ay namamana. 100% ba itong tiyak? Hindi naman kinakailangang 100%. Hindi rin natin maaaring iwaksi ang mutasyon ng gene. Pero si Daniel ay may bihirang uri ng dugo. Ang ugnayang henetiko ay malamang. Hindi natin ito makumpirma agad. Pero sa ngayon, mukhang si Paulo Mendoza ay malamang na biolohikal na ama ni Daniel. Sa tingin ko, hindi pa ako handa na makasama siya. Ay, anong nangyayari? Ano, ang kalagayan ba ni Daniel ay napakasama na kahit si Profesor De La Vega ay wala nang magagawa? Hindi ba kayo ang nagmamagaling kanina? Ngayon kayo'y lumalabas na parang asong natalo, parang asong gala. Ang pasaway na batang iyon na anak ng kung sinong lalaki ay karapat-dapat sa ganyang kamalasan. Ano ang tinitingnan mo? May mali ba sa sinabi ko? Huwag kang maglakas loob na siraan ang anak ko muli. Kung hindi, hindi lang psychiatrista ang kailangan mo, kundi pati na rin plastic na siruhano. Sige lang. Huwag kang mag-alala. Nasa tabi mo ako. Paulo, malinaw na iyong babaeng hindi marunong kumilos. Kaya naman si Daniel ay isinilang na may sakit. Wala akong sinabing mali. Inaalis niya ang kanyang pagkabigo sa akin. Huwag kang mag-alala, nandito ako. May karanasan ako sa klinikal na siruhiya. Tuwing hahampasin ka niya, aayusin kita para lang muli kanyang hampasin. Hindi ka mamamatay. Sino ba si Maria Santos? Bakit siya pinoprotektahan ng lahat? Oy, Profesor De La Vega, nandito ako ngayon para pirmahan mo ang recommendation letter ko. Yung binanggit ni Paulo sa'yo kanina, busy ako. Walang oras. Oy, nirekomenda ako ni Paulo Mendoza. Kung hindi mo to pipirmahan, maaasar ka sa pamilya Tan. Dati, handa kitang irekomenda para sa trabaho. Dahil lang sa respeto kay Dr. Mendoza. Pero malinaw na hindi mo to deserve. Anong sinabi mo? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bilang doktor, tungkulin kong gamutin ang may sakit at magligtas ng buhay. Pero ginawa mong katatawanan ang isang pasyente dahil sa background niya at para sa taong may masamang puso, ang pirmahan ang recommendation letter mo ay masisira lang ang reputasyon ko. Ikaw. At saka, nakita mo ba si Dr. Mendoza na tumingin sa'yo? Hindi ka niya tinatanggap at lalong hindi kita tinatanggap. Binibining Santos, sandali lang. Dr. Mendoza, tungkol sa kondisyon ni Daniel, may gusto ka pa bang itanong?
Ito ay recommendation letter mula sa programa sa nutrisyon ng universidad. Para sa akin, Mula sa usapan natin, pakiramdam ko, may sarili kang pananaw sa nutrisyon. At may matatag kang pundasyon. Naisip mo na bang mag-aral pa ng nutrisyon? Gusto kong magtabi ng slot para sa'yo. pwede ba talaga akong mag-apply? Hindi ba mataas ang requirements? Noong tinanong kita dati tungkol sa masustansyang pagkain, naisip ko dapat kang mag-aral pa sa larangang ito. Kapag natapos ko ang degree, pwede na akong kumuha ng exam para sa Professional Nutritionist Certification. Salamat, Professor De La Vega. Sagutin ko muna ito. Sandali lang dito. Nanay, hindi ba magaling si Paolo? Bakit mo natanong? Nung binanggit ni Professor De La Vega ang genetika ngayon, parang nababahala ka. Sinasabi mo bang, ayaw mong maging tatay ko si Paolo? Ang galing ni Paulo. Siya ay banayad at matatag, isang napakabuting tao, pero Hindi siya ang tipo mo, di ba? saan mo natutunan yan? Pero hindi ka mali. Kaya nanay, ano ang tipo mo? Gusto ko. Ano ang pinapangarap mo? Natulala lang siya sa'yo. Naiintindihan ko. Siya talaga ang tipo mo. Anong ginagawa mo dito? Miguel, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para ihatid sila pauwi. Sa palagay ko, hindi ko sinabi sa'yo tungkol sa schedule natin ngayon. Ang unang academic report mo ay alas 10, at ang summit forum ay sa tanghali. Mas mabuting umalis ka na o mahuhuli ka. Pasensya na, Daniel. Okay lang, Paolo. Mahalaga ang trabaho. Si. Huwag kang mag-alala sa amin, sige na. Iiwan ko sila kay Driver Tan. Maria. Hold up ito. Tigil. Nandito si opisyal na katarungan. Sumuko ka na ba? Tatay Carlo, tigilan mo na ako sa kiliti. Ang kiliti. Nanay, iligtas mo ako. Tatay Carlo, Tama. Dahil hindi pa desidido sa aming tatlo, hayaan ko siyang masanay ng maaga. Anong masama kung tawagin akong tatay? Katawa-tawa. Ngayon, si Ginoong De La Cruz Sr. ay nagbigay ng espesyal na utos. Sabi niya dahil lumalamig na, dapat gumawa tayo ng nilaga. Nandito ako galing sa kusina para tanungin sina Binibining Santos at Daniel kung mayroon kayong hindi kinakain. Walang sibuyas, walang bawang, dagdag na kulantro. Hindi ka rin kumakain ng sibuyas o bawang. Mahilig ka rin sa kulantro? Tingnan mo ito, ang kakaibang panlasa sa pagkain. Tiyak na anak siya ng kanyang tatay. Hindi ako kakain. Oy, ano iyon? makinig. May sasabihin ako sa iyo. Sa ilang araw, darating ang isang TV crew sa bahay natin para mag-shoot ng variety show para sa akin. Ikaw at si Daniel ay kailangan ding lumabas sa camera. Dapat maghanda ka na. Hindi pwede. Anong kinalaman ng show mo sa akin? Tungkol ito sa araw-araw kong buhay sa bahay. Ikaw at si Daniel, ang araw-araw kong buhay ngayon. Paanong hindi ito nauugnay? Hindi. Wala akong pakialam. Pumayag na ako. Tara, Daniel, laro tayo. Napasubo ako sa mahirap na sitwasyon, nababaliw na ako. Paolo at Carlo. Ang bawat isa ay mas nakakainis kaysa sa nauna. Ginoong Tan, bakit ka nag-iisa dito? Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo si Binibining Santos sa konsyerto? Anong konsyerto? Natapos mo na ba ang monthly report mo? Hindi mo ba sinabi na gusto mong i-clear ko lahat ng appointment ngayong araw? Report? Anong report? Kung sinabi kong meron, meron. Sabihin mo sa lahat ng department head na pumunta dito ngayon din. Para sa monthly report. Nagbibigay ng utos ang boss, at ang mga empleyado ay napapagod. Ano ang tinitingnan mo, Ginoong Tan, na nagpapasaya sa'yo?
Nag-aaral ng market strategy. Tatay Carlo, tingnan mo kung gaano kagaling ang nanay ko. Ang kanyang empanada ang pinakamasarap sa buong mundo. Wala yon. Kaya ko rin iyan. Subukan ko. Superstar, tumigil ka sa kakulitan. Ipinapakita ko lang sa'yo ang galing ko. Bakit iyon kakulitan? Ang balat sa kamay mo. Ito ay eksaktong kapareho ng hugis at posisyon ng kay Daniel. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo. Ako ang tatay ni Daniel. Paano pa tayo magkakaroon ng parehong balat? Hindi eksaktong iyon ang ibig kong sabihin. Iniisip ko lang. Nakita mo iyon? Si Daniel ay kamukhang kamukha ko. Siya ang sarili kong anak. Siya ay may parehong sakit sa dugo tulad ni Paolo. At parehong panlasa at balat tulad ni Carlo. Daniel, sino ang tunay mong tatay? Joey, nakuha mo ba ang hiniling ko? Carlo, huwag mag-alala. Nasa ayos na lahat. Hindi ako makapaniwala. Sinasabi ko lang iyon. Gusto ko lang magsaya sa showbiz. Carlo, papayagan niya akong mag-film ng variety show sa lugar ng mga tan. Ang inggit ng mga fans niya. Palitan mo sila? Hindi mo ba alam na ayaw ko sa ganitong mga bulaklak? Hindi bagay sa kulay ng balat ko? Imposible. Inihanda ito ni Carlo para sa'yo. Sige, ang kaliwang side ko ang best angle ko. Kapag lumabas na ang announcement, ilagay mo ang camera doon. Sandali. Sino ka ba talaga? Ako ang bagong asawa ni Carlo. Siyempre, ang pangunahing babae ng palabas ngayon. Bakit nandito rin ang malas na iyan? Palabasin mo siya dito, ngayon. Kung guluhin niya ang debut ko, paalam na sa career mo. Baliw ka ba? Hoy, paano mo ako magawa na kausapin ng ganyan? Ano ang misteryosong ginagawa ni Carlo? Pinapalitan niya ako ng bagong damit. Pero ayaw pa niyang buksan ang ilaw. Opisyal nang nagsisimula ang livestream. Bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang pangunahing mag-asawa. Papasok sa entablado. Normal ba ito? Pakiusap. Ganito ba lagi ang ginagawa ng isang superstar? Bago tayo opisyal na magsimula, gusto ko munang magtanong. Maria, ano ang tingin mo sa akin? Mabuti naman. Sa tingin mo ba, magiging mabuti akong kasama sa hinaharap? At isang mabuting ama? Siguro. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? May script ka bang inihanda ng maaga? Kaya, sa milyon-milyong manonood na nanonood ng live stream na ito, gusto kitang tanungin, Maria, papakasalan mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Hindi ko alam na ganito pala ire-record ang palabas. Tumayo ka ngayon din. Seryoso ako. Isang kapanapanabik na sandali, may sumali sa livestream. 20 tao ang sumali sa livestream. Ang superstar na si Carlo ay taimtim na nagpo-propose. Sa ngayon, 240,000 manonood ang sumali sa livestream. 10 milyon ang nanonood ng live. 21 ang pumasok sa livestream. Mga tagahanga at kaibigan. 20, i-type ang 900 at 99 sa chat. 10 milyon ang nanonood ngayon. Kung tatanggihan mo ang singsing ko dito, mahihiya ako ng sobra. Sa huli, pinili ba niya si Carlo? Hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag. Carlo, ako lang ang karapat-dapat na kapareha upang maging iyong kasintahan. Paano mo siya napropusahan? Paano naman si Maria magiging karapat-dapat sa pamilya Tan o sa iyo? Alam mo ba na itong babaeng malandi ay nakikipagkita na kay Paolo? Yan na ang lahat para sa livestream ngayon. Magkita tayo sa susunod. Anong ginawa mo? Nangako ka na hindi mo sisirain ang mga bagay-bagay. Paano siya nakapasok? Malinaw na pinalayas ko siya kanina. Palabasin mo siya ngayon din. Papuntahin mo siya sa malayo at manatili doon. Maria, hindi kita papayagang pakasalan si Carlo. Pasensya na. Dapat mas handa ako kung hindi siya nakialam. Kahit wala ang pakikialam niya, hindi pa rin ako papayag. Tinatanggihan mo ako. Kung alam ko lang na ang variety show na sinabi mo ay isang proposal.
Hindi ako sasang-ayon na sumali. Carlo, alam ko na gusto mo talaga si Daniel. Pero hindi pa ako handa na makasama ka sa natitira kong buhay. Sige, bibigyan kita ng panahon. Kahit ayaw mo akong pakasalan, maaari pa rin akong maging tatay ni Daniel. Miguel. Sino ang nagpabagot sa kanya? Bakit siya nagmumukha na naman na masungit? Miguel, magluluto sana ako ngayong gabi. Kakain ako sa labas ngayong gabi. Ang sarap ng ginisang baka ko. Gusto mong tikman? Ano? Hindi kayang ubusin ni Carlo mag-isa. Miguel, anong problema mo? Ang sarcastic mo kamakailan. May problema ba hormones mo? Ako pala yung sarcastic. Sa bagay na yan, hindi pa kita binabati ni Carlo. Binabati? Wala rin akong biniling suka. Bakit may asim sa hangin? Sofia, humanap ka ng paraan agad. Tulungan ng pamilya Reyes na mabawi ang pera natin. Kung magpapatuloy ito, mababaon tayong lahat sa utang. Kasalanan lahat ni Maria. Kung hindi niya ako lagi sinasalungat, hindi tayo mapapasama. Ang mga tan, ewan ko ba kung anong nangyayari sa kanila. Bawat isa sa kanila parang sinapian. Dahil hindi natin maabot ang mga bata, sa matanda tayo dumiretso. Hanggat hawak natin ang tagapagligtas ng pamilya Tan na card, hindi ka kayang iwasan ng mga Tan. Mang Tony, tinawag tayo ni Lolo de la Cruz pabalik. Para saan? Nagpaplano ba siyang hatiin ang mana ng maaga? Kalokohan. Hindi na kayo mga bata. Siyempre, mayroon tayong Daniel, pero isa lang ang tatay niya. Kaya ang kasal sa pamilya Reyes ay dapat maayos sa lalong madaling panahon. Nasaan si Paulo? Sinabi ni Ginoong Paulo Mendoza na ang batang Ginoo ay may mahalagang resulta ng pagsusulit na kailangan niyang kunin ng personal. Papunta na siya pabalik. Kalimutan mo na. Hindi siya importante. Aalis na rin ako. Naalala ko lang, may shoot ako ngayon. May pulong ako ngayong hapon. Ginoong de la Cruz, tingnan ninyo sila. Tigil muna diyan. Ang salita ng pamilya Tan ay ginto. Ito ay hindi biro. Miguel, gusto kitang pakasalan. Gusto ni Sofia na pakasalan si Miguel. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba pwede mo akong pakasalan dahil lang gusto mo? Saka, Sofia ang nagligtas ng buhay ko, alam mo ba? Nangako ako. Kaya ng grupo Tan ang isang palamunin. Pero ang kasal ay wala sa usapan. Miguel, talagang gusto kita. Talagang hindi kita gusto. May gusto na ako sa iba. Lolo, iniligtas ka niya. Ikaw ang dapat gumanti sa kanya. Ikaw ang nangako. Desidido siyang mapangasawa ang pamilya Tan. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Hindi ako tutol sa ina-ina. Kung ganoon ang mangyayari, Siyempre hindi. Ginoong de la Cruz Sr., nagbibiro lang kayo. Si Miguel lang ang gusto ko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Sige, pumapayag ako. Talaga? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi na ito ang panahon ng feudalismo. Bakit kami magkakaroon ng kasal na isinaayos? Miguel, hindi biro ang kasal. ang ibig kong sabihin, Binibining Santos, talagang pinapahalagahan mo ang kasal ko, ha? Bakit ba laging nakikisawsaw ka? Maria, kami ay nasa kalagitnaan ng usapan. Kaya, lumayo ka. wala akong pakialam kung ano ang mayroon ka sa pamilya Tan. Anyway, gusto mong pakasalan si Miguel. Hindi pwede, Bakit hindi? dahil Dahil siya ang biolohikal na ama ni Daniel. Ginoong Paulo Mendoza, ano ang sinabi mo? Si Miguel ang ama ni Daniel. Paano nangyari iyon? Nagsisinungaling ka. Kumusta, Ginoong Miguel Tan? Ako si Dra Ramirez, Jr. na kasamahan ni Paulo. Ito ang ulat ng pagsusuri sa hemolysis ni Daniel. Ano ang pagsusuri sa hemolysis? Dahil kaming tatlo ay may magkaparehong DNA. Pagsusuri sa pagkaama ay hindi tayo mapag-iba. Kaya kumuha ako ng dugo mula sa ating tatlo at sinuri ito laban sa dugo ni Daniel para sa pagsusuri sa hemolysis. Sa biolohikal, ang magkakamukhang kambal tatlo ay may magkakatulad na mga gene. Gayunpaman, ayon sa genetika, ang dugo ng isang anak at ng kanyang biolohikal na ama sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon ay magdudulot ng reaksyong hemolytic. Kaya naman ang mga ospital
ay hindi pinapayagan ang mga direktang kamag-anak na mag-donate ng dugo sa isa't isa. Ang dugo ni Miguel. Ay nagdulot ng reaksyong hemolytic sa dugo ni Daniel. Kaya. Ikaw talaga ang taong iyon mula noon. Ano? Si Miguel. Paolo, wala ka bang mas magandang gawin? Bakit ka nagpatakbo ng pagsusuri sa hemolysis? Ganoon lang. Nawala ang anak. Na halos magkaroon ako. Dahil natagpuan ko ang isa mula 6 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng nakatadhana para sa akin. Anong nangyayari? Sabihin mo na. 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa paalam na party ni Paulo sa dakilang otel ng Apex. Lasing siya sa party. Ibinalik ko siya sa dakilang otel ng Apex. Alam ko na ito ay isang pagkakamali dahil sa kalasingan. Si Paulo ay malapit nang pumunta sa ibang bansa. Ayaw kong si Paulo ay maabala dahil dito. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, itinago ko ito. Hanggang kamakailan, narinig ko na hinahanap niya ang kanyang anak. Noon ay, Binibining Ramirez, ikaw ay isang mabuting babae. Tamang-tama para kay Ginoong Paulo Mendoza. Mukhang nasanay ka na talaga sa pagiging hipag. Kalokohan iyan, hindi pa ako pumapayag. So ikaw na ba ang tatay ko? Hindi lang ngayon, noon pa man. Sige, sige. Dalawang magandang balita ngayon. Anong ginagawa mo? Ginoong de la Cruz, hindi ba ako mo pinangakuan? Pero sa ngayon, ang panganay at pangalawang anak ko ay... Huwag mo akong tingnan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Wala akong pakialam, Ginoong de la Cruz. Sinabi mo dati na ang pagliligtas ng buhay, ang pinakamalaking utang. Sinabi mong, sasang-ayon ka sa kahit anong hilingin ko. Gusto ko nang pakasalan si Miguel Tan ngayon. Anong pabor na nagligtas ng buhay? Ay nako, nakalabit ko. Ito ay sa pagitan ko at ng pamilya Tan. Anong kinalaman mo dyan? 12 taon na ang nakalipas, biglang nagka-high blood ang tatay ko. Si Sofia Garcia ang tumawag ng ambulansya para sa kanya. 12 taon na ang nakalipas. Ang tawag sa emergency. Ang matanda, bilang ganti, nangako sa kanya ng kasunduan sa kasal sa pamilya Tan. Tungkol ka sa solstisyo ng taglamig 12 taon na ang nakalipas. Ang pabor na nagligtas ng buhay sa kalye ng Akasya, tama? Ha? Paano mo nalaman iyon? Maria, nasabi ko na sa'yo ito dati. Bakit mo ito binabanggit ngayon? Dahil ang nagligtas sa iyo noon ay ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tatay, sigurado ka ba na ang maliit na babae noon ay si Sofia Garcia? Nahihilo ako at hindi makakita ng mabuti. Naalala ko lang na sinabi ng batang babae na siya ay anak ng pamilya Reyes. Noong panahong iyon, ako ay talaga namang anak pa ng pamilya Reyes. Pero makalipas ang 1 taon, si Jose Reyes at nanay ni Sofia ay nahuli sa akto ng aking ina. Pagkatapos noon, sumunod ako sa aking ina at umalis sa pamilya Reyes. Noong taong iyon, 15 taong gulang na si Sofia Garcia. Maria, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Ginoong de la Cruz, huwag kang maniwala sa kanya. Noon, para mahanap ka, binigyan kita ng pulseras na may kuwintas bilang isang tanda. Sinabi mo dati na aksidente mo itong nawala. Nawala ko talaga ito. Ang pulseras na ibinigay mo sa akin, itinago ko sa akin sa lahat ng mga taon, pinahalagahan, at hindi ko ito kailanman nawala. Tama. Ito na, ito na. Lahat ng ito ay tadhana. Maria, ikaw ay itinadhana na maging manugang ng pamilya Tan. Ang galing. Kaya sa lahat ng mga taon na ito, ginamit mo ang pabor na iyon laban sa amin. Ginagawa kaming tanga. Hindi ito ideya ko. Bata pa lang ako noon. Wala akong alam. Si nanay ko, siya ang nagudyok sa akin. Bata ka pa noon, ngunit hindi mo pa rin maintindihan ngayon. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung paano mo ginamit ang mga Tan para sa iyong kalamangan. Wala kang pinalampas. Tiniis na kita ng napakatagal. Seguridad, ilabas siya dito, ngayon. Ginoong de la Cruz, sa lahat ng mga taon na ito, itinuring mo akong isang anak ng pamilya. Tiyak, may nararamdaman ka pa rin, diba? Hindi mo ako basta-basta palalabasin ng ganito. Mga guwardiya? Paulo, Carlo, ako, ay ang nakabatang kapatid na lagi mong inaasikaso. Ngayon tatalikuran ninyo ako ng ganyan na lang? Paano ang lahat ng ating mga alaala? Mukhang malas lang talaga ako. Mula ngayon, ang mga Tan ay wawakasan ang lahat ng ugnayan sa pamilya Reyes. Sa buong industriya, sino mang nakikipagnegosyo sa pamilya Reyes ay ilalagay sa blacklist. Miguel, pakisuyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginamit mo si Maria para umangat, ngayon, oras mo na bumalik sa pinanggalingan mo.
Mula ngayon, ang pamilya Reyes ay pinagbabawalang pumasok sa lungsod ng ilog. Lumabas ka. Huwag, pakiusap, huwag. Kailangan pang mag-ingay. Nagkaanak si Miguel. Nagkabata pang asawa si Paulo. Diga. At ako, wala. Lubos na nag-iisa. Naiinggit ka? Kung naiinggit ka, maghanap ka. Gumawa ka ng sarili mong anak. Kahit na si Daniel ay anak mo, pamangkin ko rin siya, okay? Bukod pa, kung magkakaanak ako, mas magiging cute siya kaysa sa mga anak ninyong dalawa. Ginoong Carlos Santos, may bumibisita sa iyo. Ako, Tatay, anong tawag mo sa akin? Kaninong anak ka? Nasaan ang nanay mo? Carlos Santos. Stella. Naalala ko siya. Siya ang dating ahente ni Carlo. Bigla na lang siyang nag-resign 6 na taon na ang nakalipas. Carlos Santos. Tagal na hindi nagkita. Stella. Ikaw ba ang babae noong gabing iyon? Umalis ka ba nang walang sabi noong panahong iyon? Dahil doon? Luna, halika rito. Magsalita ka naman. Kaninong anak ito? Hintayin mo ako. Tony, nakita mo ba iyon? Ang maliit na batang babae? Hindi ba siya ang eksaktong kopya ng suwail na anak na si Carlo noong siya'y bata pa? Eksaktong kopya. Magkamukhang magkamukha. uy, Miguel, ikwento mo sa amin ang detalye. Hayaan mo kaming enjoyin ang drama. Ano ang nangyari sa pagitan nila? Iba na yung kwento.